500 pesos per day na sustento, pinagpatulfo. Let's watch together this very trending and controversial issue dito sa video na to. Magandang hapon po, Ma'am Liza at Ma'am Alexandra. Okay, so Ma'am Alexandra ay 18. Tama po. Okay, may legal wife. Kayo po ang dating kinakasama. Opo. Tama po. Ilang taon po kayo nagsama ni 22 years po, ma'am. 22. Opo. Tagal-tagal din. Si Sir Rolando Ortega po, ano? Ando. Saan na pong nawala yung sustento? Ito po kasing anak ko, nag-aaral. Ngayon, ang napag-usapan po, siya na lang po ang binubuhay nung ama niya sa ngayon. What do you mean by that, ma'am? So, sa Siya apat na ng lang. anak, Opo. tatlo nakatapos na. Hindi po, ma'am. Yung isa po, yung panganay po, nakapag-asawa na, Okay. 20 years old na po. Yung ito po, ma'am. Okay, so sa... Hapunan, baon sa school, pamasahe. Ang nangyayari, nung umpisa, okay pa po. Pero sa ngayon po, unti-unti po na pong nawawala. Last niyang bigay, noong Sabado, 200 pesos lang po. Hanggang ngayon, wala na po. Ano po ang dahilan niya, ma'am? Bakit po 200 pesos na yung binigay niya? So 200 pesos na lang daw yung binigay niya sa as a sustento. Ang sabi, pamasahe niya kasi may practice po sila nung Sabado. Binigyan siya ng 200 pesos. Ngayon, yun na lang po. Wala na po. Hindi na po nauulit. Ma'am, anong taon na po ba kayo sa senior high? Sa araw-araw, ma'am, ano po ba ang inyong mga pangailangan? Mga magkano po kayo ang kakailanganin? Actually po, depende po yan kung magkano po yung... Minsan po kasi nag-aambagan kami about sa mga projects, ganun po. Tapos po, pag hinihingan ko na po kasi si Papa, sumisingit po talaga palagi yung babae niya po. Yung parang wala na po siyang karapatan magsalita sa akin kasi po, palagi na po pinapangunahan ng babae. Doon po kasi ako nagagalit sa babae kasi po masyado pong nangingilam. Hindi po dapat siya So aside pala sa 500 pesos or sa sustento or the money itself, meron palang relationship problem, no? So yung girlfriend ng father niya pala ay parang nagharang sa kanila para mag-usap sila. alam kasi po, hindi ko naman po siya kaano-ano. Alos parang kakakilala lang po nila ng papa ko, pero ganun po siya umasta sa amin. Halos parang ipagmukha niya na po sa amin na wala na po rin kaming karapatan kasi siya na daw po yung kinakasama ng papa Bakit? namin. Ano sinasabi nung kinakasama? Po palagi yun na. So, lagi niyang inaano yung gano'n na baga. Tapos po, pinagmumukha po ng babae na wala na daw po kami magagawa kasi nasa sa kanya na daw po yung papa ko. Masyado niya na pong inaangkin yung papa ko po. Tapos sabi niya po dito sa chat, may sinabi po siya na pag na-deactivate daw po yung account ng papa ko, pinapanalangin niya pa daw po yun para daw po hindi na po ako masustentuhan. Yung parang pinagmumukha niya po sa akin na ayaw po talaga niyang pakainin ako. Tapos, yung sa bahay rin po, parang inaano ng babae si Papa na pinupush na ata ng babae si Papa. Di kunin na lang natin. Parang gusto nila yung gano'n. Magandang hapon po, Tay. So, nandito na si Tatay. Salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming show dito sa Wanted sa radyo. Tay Rolando, nandito ang anak mo, nandito. Huli kong bigay po, yung linggo lang. Yung Lunes, hindi na ako Nagbibigay ng sustento. Ano pong masasabi niyo doon? huli kong bigay po, yung linggo lang. Yung Lunes, hindi na ako nakapagbigay kasi dapat magbigay ako. Medyo nagkaroon na ng pagtatalo. Magkano po ba ibinigay niyo, Tan? Ano po kasi, 500 daily. Binibigay ko dito sa anak mo. 500 daily is already a lot for a senior high school student. Huwag kang magsabi na inflation kasi kahit sa prices ngayon ng rice, ng food, ng water, you can still live well as a senior high school student na merong 500 pesos na baon. I can guarantee you that Cebu man or Manila man. Okay? But let's continue. Tapos, kasi kaya lang ganyan dahil budget lang po niya sa pag-aaral. Kasi sagot ko naman yung ilaw, tubig at bahay. So, ang sinasabi mo yung So aside from the 500 pesos na sustento, he is also paying for the electricity, the water, and yung other bills sa bahay nila. anak mo lang na isa ang... Ako kasi na po yung dalaga, naiwan yung dalaga. paano yung 17 years old mo, sir? Nag-aasawa na po kasi yun. Kaya sabi ko, siya na lang naman ang pinag-aaral
talagang gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. So bakit naman naging 200 pesos lang, sir, yung naibigay? Nung Sabado po kasi, araw ng boundary ko yon kasi naglalabas ako sa Grab. Anong araw na yon hindi ako nakapag-boundary ng umaga kasi 7K yung boundary ko nung araw na yun. Ngayon, mga hapon na yun, wala pa akong pera talaga. Kaya sabi ko, sabi niya may gagamitin niya pamasahe. Tsaka pang merinda ata. Yun na nasa school siya noon. Tapos sabi ko, ito lang muna 200. Ito lang kasi ibang laman yung Gcash ko. Kaya ito na lang muna 200. Ngayon, bukas, dahil lalabas naman ako hanggang mamayang gabi, bukas magpapadala uli ako. Kaya yung 200 lang binigay ko sa kanya. Even with 200 pesos on a weekend kasi may practice sa school, and considering na hindi yan whole day, let's say mag-lunch ka pa, meron ka pang pamasahe to go to school and to go home, 200 pesos, depending din on the location kung gaano yan kalayo. But it seems very very feasible naman, no, na yung 200 pesos ay good for, kahit mayroon pa yung, kung ako yan, I'm very very sure meron pa yung matira. Kaya kinabukasan linggo yun, nagpadala kong 700. Bago po yung 500, 5 to 600,000 ang weekly. Pwera pa yung personal na hingi mo sa tatay mo. Hindi daw. Diba, yun yung padala mo sa amin. Tapos minsan hindi pa buo, diba? Kasi yun eh, Sabado, Linggo, tsaka Lunes yun, diba? Yung 6,000 na yun. Yan nga. Tapos hanggang sa naging 4K yun, diba? Matagal. Oo nga, kasi nga. No, actually, I do not want to condemn the young lady here, I believe si Alexandra. I don't want to condemn her naman din kasi she is very young. She is only 18 years old, and of course, as an 18-year-old, no, we all have been through that phase na we are still naive. Kahit ako, I'm only 21 now, although marami tayong life experiences, but I would still consider myself naive. Even for an 18, much more for an 18-year-old na never pa nakatry nag-work or never pa nakatry nag-business. At yung alam niya lang is mag-spend ng pera. Baka hindi niya alam paano mag-budget. Hindi niya alam paano mag-save. So, it would be very very hard for Miss Alexandra here to relate kung gaano kahirap pala magkumita ng pera. So, that's why makita mo naman kay Sir Rolando din na he's very very disappointed sa kanyang parang he's blaming himself, no? Imagine 6,000 pesos per week as a senior high school student. Ako yung baon ko before was only 100 pesos per day, and that was when I was 18 years old. I was still able to save, and then pwede pa ako makabigay ng pera for Tanduay or Red Horse. So sa 100 pesos na yan, and maliit lang yung difference in terms of the inflation kasi if you compare it now, I was only 18 years old, 3 years ago. So, yeah, for 500 pesos per day, of course, she is not able to appreciate it that much. Kasi it's becoming a daily, it's nothing new, diba? It's a daily thing para sa kanya na to receive 500 pesos per day without having to work for it, or having to grind for it. So, yeah, itong reaction niya na bigla na lang nag-cut or bumaba yung allowance niya, bigla siyang na-disappointed din. So, of course, she will not be able to appreciate it because she herself does not know what is the value of working, the value of earning hard-earned money, ganyan, and then budgeting it, and then saving it, and then, yung mga gipit days, she has never experienced that. And we cannot blame her then for that because she's only 18, guys. She's only 18, so that's why I would also like to say that we should not condemn her because I believe as an 18-year-old, and us then, kahit ako, 21 lang ako, we will still make mistakes even until the day we die, no? There are still a lot of years ahead of us that we will make mistakes, big or small. It's just that it's publicized I think yung problem na ito, this can be taught on a personal level between them as a family. But since nandito na sa social media, nandito na sa TV, I am kawawa naman din si Alexandra because she's becoming bullied at a very very young age at only 18 years old for this naive mistake na pwede sanang pag-usapan sa bahay nila. So, yeah, kawawa naman din. Okay? Kawawa talaga yung lahat. Kawawa yung tatay niya, kawawa din siya because she's
becoming parang let's say exploited sa TV show na ito, because this could have been learned sana sa bahay, no? But anyway, let's continue the video. Kaya ko lang naman nangyayari yung pag nagkagipit-ipit ako sa Nagipit boundary. ka ngayon kasi may babae ka na. Noon, alam mo yan sa sarili mo na ang laki ng binibigay mo kasi malakas kang kumita. Totoo yun, 6,000 po talaga. Lingguan ang budget namin kasi may nag-aaral ako, lahat namin doon kinukuha. At magkasama-sama pa kami noon lahat. Nung anak ko na lalaki na, nag-aasawa na. Ngayon kasi sa nangyayari, yung 6,000 na yun, umuunti-unti. Naging 4,000 na lang. Hanggang minsan, nagbibigay lang siya ng 1,500. At huwag mong sabihin na noong linggo, nagpadala ka ng 700. Yung pera sa barangay, 2,500. Buwan-buwan. Ang usapan po namin, 1,400 sa akin, 1,000 sa kanya. Nung dumating na nung Miyerkules, yung pera na yun ay ayaw na niya kaming bigyan. Nagagalit na siya, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. So, sabi ko sa kanya, bakit kailangan mong ipagdamot sa amin yung halagang 1,400? Ang sabi niya, mag-iipon daw siya para sa graduation pay nito kasi last payment Friday. Sabi ko sa kanya, yung pera sa barangay, hindi yun involved doon sa bayarin sa school ng anak mo. Kasi araw-araw kumikita ka. Alam namin kung gaano kalaki yung kita mo. Na-consider nyo na po ba, Nay, na bukod po sa inyong pamilya na 4 na mga anak, meron din pong legal na asawa na kailangan pong suportahan si tatay. Alam ko po yun. Alam niyo po Opo, yun. ma'am. Opo, So, ma'am. sa kanya pong kinikita, Nag-cross ako, ganun bawa. ilang beses po kayo sa isang linggo nagtatrabaho? Ha? Nagbibigay po ba kayo sa inyo pong legal na asawa doon po sa Ma'am Edita Ortega? Ano po ang Diyan, halos wala naman nakikira sa kanya. Kasi naaawa naman ako sa kanya, wala naman siya tinitiran. Sa kotse lang po siya natutulog. Basta na kailangan. So, see, ito yung pinagsabi ko kanina, no? The value of earning hard-earned money talaga. Alexandra wouldn't be able to comprehend that, and it's because it's only natural kasi she's only 18. Of course, a priority of an 18-year-old is to study, get good grades, and then receive her allowance. So, depende talaga din yan kung how was she uphold, or kung how was she able to learn how to manage money. Na that's why hindi niya na value pala na malaki na yung 500 pesos, and to her, kahit for me, malaki na yung 500 pesos guys per day as a student. Minimum wage na yan. So she's not able to appreciate that kasi of course, as mentioned kanina, it's a natural or normal thing for her. So that's why parang nabigla siya. And yung spending habits niya is, let's say, her allowance is 500 pesos per day, and then she spends 400 pesos. So let's say if 200 na lang yung na-receive niya, then nabigla siya kasi biglang na-change yung spending habit niya. And that's what got her fueled up sa emotions niya. And then meron pa itong yung mama niya din dito. So I still think talaga na this can be talk as a family sana. But anyway, let's continue. Po yung anak niya, yun na nga yung usap. Ang sinusuportaran na lang po niya is ito. Na hindi naman po natutupad yung Okay, Nay, ito sasabihin ko 1,000 a day neto. Opo. Sa Yan, akin, 6,000. ma'am, yung 6,000 kasi, ma'am, matagal ng panahon yun. Ilang buwan Oo. na pong nangyayari. Kaya nga po. So ano po Opo. ba ang reasonable sa inyo na kailangan po niyang sustentuhan sa inyo pong anak? Alam mo, sa akin po, ma'am, kasi sabi niya kasi nung nakarang linggo, ayaw na daw po niya mag-upa ng bahay kasi naghanap sila ng upahan ng babae niya ngayon. So ngayon, saan ko patutulugin yung mga anak niya? Anong mangyayari? Ang hanap buhay ko, ma'am, minsan 10 kilong isda, 200 pesos ang kita ko lang doon. Tapos nagtutongkits ka, ma'am. Sa ngayon, ma'am, hindi na ganun, ma'am. Magkano? Tapos nagtutong its ka naman, ma'am. Gabi naman ka, attorney Pao. Bigla lang parang may may bias doon na line Po ang inyong inaasahan na makukuha po. Bigay lang niya yung pangako niya sa anak niya na 500 at yung bayad lang ng bahay, ilaw, tubig, okay na po ako dun, ma'am. Okay, magkano po ba yung bahay tubig at Ang saka bahay ilaw? kasi namin, ma'am, 4,000 pero sinasabi niya 3,500 lang. 4,000, tapos tubig, kuryente, magkano po Opo, ma'am. yun?
Ang ilaw namin ngayon man, umabot kami ng 1.3 kasi nakabili kasi ako ng ref. Sabihin mo nang Opo, ma'am. pumapalo kayo sa 5,000 mahigit. Opo, ma'am. Sa bahay at tubig, Opo, kuryente pa ma'am. lang Opo, yan. ma'am. Opo, ma'am. Plus ibibigay pa na niya. Opo, ma'am. O, di ba? Kung susumahin mo kasi yun, ma'am, kukulangin Ma'am. talaga yung kikitain ni Opo, sir. ma'am. Sa 6,000, 24,000. Opo, ma'am. May sinusustentuhan pa po siya sa Opo, kabila. ma'am. Opo, ma'am. Hindi po ba? Opo, ma'am. So, At saka ma'am, kung tutuusin, di ba nasabi niyo po na nag-iisda po Opo, kayo? ma'am. So saan po mapupunta yun? Yung Kung 200 lahat po is nakarguhin na ni sir, Ma'am, yung saan po Yung mapupunta yun? 200 po kasi, ma'am. hindi lamang po obligasyon Let's get to the part na yung si Alexandra na yung nag-talk. ng tata. Opo, ma'am, pero hindi araw-araw. Okay. Kita ko, hindi naman sila naniniwala dahil malakas daw ang kumita. Oh. Mayroong pagkakataon ng masama ang pakiramdam ko. Tama po. Okay, you have to keep in mind guys na kahit malaki yung kita mo, kung malaki din yung gastos mo or malaki yung spending habits mo, pointless pa rin. Let's say you earn 30,000, a good amount, but yung spending habit mo per month is 34,000, di ba? Pointless pa rin. Just like si Sir dito si Sir is marami siyang, good yung kita niya, decent yung kita niya, but marami siyang marami siyang pinag-spend on, di ba? So, that's a lesson that you have to learn as well, guys. Okay, that's why a lot of people try to have multiple sources of income, hindi lang isa. Okay? Kasi ito just like what Sir said, there are also times na hindi healthy yung, or hindi siya feeling well. So, walang duty, ganyan, walang kita. Yun na lang. Kung kaya naman ng 500, pwede. Kung di mo kaya ng 500, pwede naman babaan. Magbibigay ako ng consistent na yung 500. Pero yung sa bahay, hatian na lang niya ako doon. Naman akong na trabaho, alam, parehati ko sa bahay. Anong gagawin ko? So sabi ni Alexander dito, kahit hindi na lang daw 500, okay lang siya. Pababaan lang, okay lang siya. But sabi ni Sir, okay lang daw siya magbigay ng consistent na 500 pesos. And then yung storya niya between the mother of the child is that pwede bang maghatian, but seems like she refuses to hati-hati kasi wala naman siyang decent na trabaho. But let's focus more on Alexandra because she is the one who is being bullied online. Okay? Again guys, si Alexandra is only 18 years old. Okay? As an 18-year-old naive kid na wala pang trabaho, she is not able to appreciate the value of working hard and earning money. So that's why parang, let's say, people are tagging her as spoiled brat. Ganyan. Ito guys, pwede talaga itong ma-correct or ma-educate si Alexandra. Pwede talaga guys. No need to bully her because nandito na siya sa social media nandito na siya sa TV, and it would be very very difficult for her as an 18 years old to continue on with life na yung image niya ay itong mistake niya to. 18 years old, a naive 18 years old na who made a big mistake. I made a big mistake, you made a big mistake. The younger you are, the more stupid we are then. So that's why she made this mistake. She doesn't work. She doesn't know the value of earning hard-earned money. That's why ganyan yung language niya, the way she speaks. But this can be corrected. Ang nakapangit kasi on social media, she is being bullied. She is being bullied as if she is a 30-year-old or a 40-year-old woman na walang ginawa. But she's still 18 and she's in school. So it's very understandable for me personally na ganyan yung pag-isip niya. Kasi 18 pa lang 18 pa lang. This is a very very big mistake ni Alexandra, but this can be corrected. We do not have the right to condemn people, especially young ones. Okay? Because her brain is not even fully developed yet. She will make more mistakes. But the good thing about mistakes is that it forms your character. Although this is a big mistake, kay Alexandra, but I know very well this will be a lesson for her. But this can also be traumatizing. The bullying is very very traumatizing on social media. And for Sir naman, of course, si Sir, I'm sure she doesn't want to see her I'm sure he doesn't want to see her daughter na matrauma ng ganyan because of the bullying. Let's continue.
Iha, Alexandra, meron ka bang planong magtrabaho, mag-part-time job? Kasi yun din tinatanong na ating mga netizens. Meron Opo, gusto ko po mag-working student. Kasi para po sa inyong kaalaman, yung suporta po kasi hindi lang naman po natatapos yan sa pag-aaral. Opo. Tama naman din po kayo, yung kanya pong tinitirhan, yung pagkain nila. Pero as I said, dapat po yan, hati po kayong mga magulang sana. Mas maganda, oo. Pero dahil si tatay naman po ay willing naman pong magbigay ng 500, baka pwedeng may shoulder ka din, nanay. Very, very lucky indeed. Okay, I really get the point na very, very lucky talaga si Alexandra sa kanyang tatay na willing pa rin. Despite there are days na hindi niya kaya mag-work, despite na merong gipit na days, willing pa rin si Sir Rolando magbigay ng consistent 500 pesos. Of course, we will have to see if he will be able to do that, pero I think this is a very, very personal level na. Okay, personal na ito, but I hope he does it then. But yeah, 500 pesos per day, ang laki niyan. Okay, I think it's overkill talaga. But we don't know kahit mag-taxi pa siya per day, mag-taxi siya, meron pa ring matira going to school and going home. Kahit mag-taxi siya, sa 500 pesos meron yung matira. Okay, given if maikli lang yung distance, but yeah, overkill. I think you would agree with me when I say na overkill yung 500 pesos. But decision yan niya eh. Decision niya yan eh. So, we have nothing, wala tayong masay dyan. Okay? Sa kanila na yan. Either babawasan niya yung bigay niya sa anak mo, bubunuan mo yung iba. Shoulder ko po kasi ngayon, ma'am, is yung diaper gatas ng apo. Kasi yung nanay po, Inasan po yung kinakasama. Hindi nyo na po problemahin yun at saka ni tatay. Kasi Hay ka niya yung buong 500 ng anak mo para bahala na po, anong mangyayari. ilaw tubig sa'yo na eh. Kasi I think maaari naman pong makontrol yung ibang parte ng ilaw tubig, yung paggamit. So, Kasi gusto kong makagraduate yung anak niya. Pakaharap ko yan. Paano mo masabi hindi ka sumira? Yung babae niya po kasi palagi. Kasi wala namang kinalaman. Papa kasi pag Alam nangyayari, mo bakit binla ka? Kasi nga, pag nagsasalita ako, kasama ko, mag-uusap kami, pag may narinig ka lang na may nagsasalita, Di ako yun. babae, ako kaagad, mumurahin niyo kaagad ako. hindi kita minamura. Chairman Alba, Magandang hapon po. maaari po ba Team Kasaka. mas maganda nga? Programang SP. Tibo namin may no problem. So ganito po ma'am, Sir Rolando, kayo po ba ay okay po na magkita po sa barangay? Okay po. Okay, para yung kasulatan ninyo, yun na po yung masusunod. Okay? Kasi gusto ko mag-aaral, ma'am. Dapat naman po sa Pilipinas. Yeah, I strongly agree na hindi dapat sana mapunta sa puntong ito eh. To be broadcasted live na being, let's say, parang na-exploit kayo dito eh. But, since it's already too late, I hope na we all get to learn, no? For them and as viewers na we do not have the right to condemn people, especially young people. Too many people are really harsh nowadays, and keep in mind guys that nothing will go wrong if you choose to be kind. So if you want to correct or educate people, young people like Alexandra who made a big mistake, then you do it with kindness. Nothing goes wrong if you go kind, man. Okay, you'll still be able to educate, she'll still be able to learn. But for Alexandra, she's living this image na she's this spoiled brat for the rest of her life because of this being broadcasted. Ay, kumakaya dahil yan na lang nag-iisa na anak kung gusto kong makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya, pangako sa kanya, igagapan ko yung pag-aaral niya. Pangarap ko makatapos siya kahit sinong mga anak ko, pero siya lang yung natitira, nagsipag-asawa ng tatlo. Di naman, wala naman po akong galit sa kanya. Nagte-thank you po ako sa kanya kasi gusto ko po kasi makagraduate. Kasi po, gusto ko pong suklian lahat ng mga ginastos niya po sa akin. Sila mga magan. Thank you po. Ganito naman guys, no? I think si Alexandra, after all the hatred, after all the bash, after all the harsh words,
I'm sure si Alexandra ay natuto na. But of course, she might be scarred for the rest of her life because of this being broadcasted. Now, I think she'll be able to understand na that the value of money and the value of working hard comes with the price talaga. You are sacrificing your time, you are sacrificing your health, so she'll be able to relate to that soon, but not now, because she's still in school naman, and she's not even a working student yet, so she'll not be able to value the hard work of her father to the point na makarelate talaga siya kasi she's not there yet. So guys, let me remind you that you should choose kindness. Do not be harsh with other people, do not condemn with other people, because as humans, we all make mistakes talaga. So I hope na ma-okay talaga sila, this family. I wish them well. How about you guys? What are your thoughts? Let me know in the comment section. Pag-usapan natin to, ang topic na to. Do you side with the father or do you side with Alexandra? Let me know in the comment section.